Inanunsyo ni Senate President Francis Escudero noong Linggo na pamumunuan ni Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang investigasyon ng Senado sa mga pagpatay kaugnay ng kampanya kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Bagaman karaniwang ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Pia Cayetano ang nangangasiwa sa mga ganitong investigasyon, malamang ay si Pimentel ang mamumuno sa isang subkomite dahil sa abalang schedule ni Cayetano. Ipinaliwanag ni Escudero na ayon sa mga patakaran ng Senado, tanging ang Blue Ribbon Committee lamang ang may kapangyarihang magsimula ng investigasyon ng walang referral. Kaya't hindi maaaring pamunuan ni na Senador Ronald Bato de la Rosa o Senador Christopher Bongo na parehong malapit sa administrasyon ni Duterte ang investigasyon. Ito ay upang maiwasan ang mga tanong tungkol sa pagiging patas. Sinabi ni Pimentel na handa siyang manguna sa investigasyon, ngunit naghihintay pa ng formal na kumpirmasyon mula sa pamunuan ng Senado. Makikipagpulong siya sa kanyang mga tauhan upang repasuhin ang mga pangunahing isyu sa Lunes. Ang hakbang na ito ay kasunod ng mga revelasyon ni retired Police Colonel Royina Garma sa isang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara na may kinalaman sa pagkakasangkot ng kampanya kontra droga ni Duterte sa isang Davao model ng pagbabayad at gantimpala sa mga pulis na nag-aalis ng mga hinihinalang sangkot sa droga. Parehong itinanggi ni De la Rosa, dating hepe ng pulisya ni Duterte, at go ang kanilang pagkakasangkot sa naturang sistema. Pinabulaanan ni Escudero ang mga spekulasyon na ang investigasyon ng Senado ay paghihiganti at binigyang diin na may karapatan sina De la Rosa at Go na ipresenta ang kanilang panig. Wala pang interes ang dalawang senador na dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara, bagaman nagpahayag si Duterte ng kahandaang dumalo kung imbitahan. Formal na inimbita ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagapangulo ng Komiteng Dangerous Drugs ng Kamara, si Duterte na dumalo sa susunod na pagdinig sa Oktubre 22 upang magbigay linaw sa mga extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang administrasyon. Gayunpaman, duda sina dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares at Abogado Cristina Conti na kumakatawan sa mga pamilya ng mga biktima ng drug war na dadalo ang dating Pangulo dahil maaaring iwasan nito ang panganib na maparatangan ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa.